may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, "Sir, totoo bang inambush si Gutesa?" So ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, "Ano to?" Sabi Sino pong tinawagan niyo? Si yung, Gutesa? yung media. Sabi ko, "Saan ang galing to?" Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, "Paki-check naman." So chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, "Sec, walang problema, safe siya, pero totoo." Breaking news mga kaibigan, inambush po si Master Sergeant Gutesa. Bistado na po ang mga plano nila mga kaibigan. So hindi po ito hindi po ito marites hindi po ito fake news. Hindi nung nakatulad nung nakarang araw na nag-fake news po ito mga kalaban na inambush daw si Senator Marcoleta. Yun talaga fake news yun. Pero this time mga kaibigan, kumpirmado na po ito guys. Galing na po mismo ito kay dating Congressman Mike Defensor, na alam naman natin po na si ating Congressman Defensor mga kaibigan, siya po ang nilapitan or ang siya po ang parang nag-cater dito sa di umano'y isang Master Sergeant retired Marines na si Gutesa para po maging testigo po mga kaibigan sa nangyayaring flood control scam or itong sinasabi nilang maletang pera na hinatid po sa bahay nitong si dating congressman at si dating speaker. So, ayon po dito sa balita mga kaibigan, at kinumpirma na po ito, 100% kumpirmado na po, meron talagang nangyaring ambush. Pero buti na lang, wala po nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Nagpapasalamat po tayo. At least, tinulungan po siya ng kanyang mga kapwa na mga Marines. Dahil ayon po sa balita kanina pong umaga mga kaibigan, tukoy na po ang kung saan po naka ngayon si Gutesa, no? Or sino po ang tumanggap sa kanya. Alam na po guys mga kaibigan. So pwede po natin sabihin na nagtatago po siya doon or tinatago po siya ng kanyang mga kapwa Marines. So safe na safe po si Master Sergeant Gutesa kasi hinahanap siya, di ba, nung isang araw. Sabi, asa na po si Gutesa? Ba't parang hindi siya nagpapakita? Ngayon guys, natagpuan na po kung asan po si Gutesa, kung saan po siya ngayon nagtatago at sino po ang nagki-cater sa kanya. Sino ang tumanggap sa kanya mga kaibigan. So, klarong-klaro na po guys na under daw siya ng custody ng mga Marines. So, once again, para lang po maklaro po ito uulitin ko sa inyo hindi po ito fake news. Okay? Ito po ay totoong balita po ito mga kaibigan na meron talagang nagtangka na siya, no? Ligpitin. Pinapaligpit po siya mga kaibigan ng mga mastermind. Okay, expose kasi, no? May expose po. Etong si dating Congressman Mike Defensor. Nako, matindi po itong expose guys mga kaibigan. Dahil ito pong si Tambaloslos at itong si Dracula ang mastermind. Nako yari. Sila po ang mastermind mga kaibigan. Unang-una sa lahat, sa paninira po kay Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi sinisiraan nila ngayon mga kaibigan Sinisiraan nila ngayon si Gutesa, no? Para po bumaba ang kanyang kredibilidad. Okay? So sinisiraan nila. Lahat pala namang nangyayari doon, katulad nung itong si di umanong isang abogado po ng notary public na siya may-ari, itong si Attorney Espera, ay tinakot daw mga kaibigan, no? Tinakot din pala ito nitong mga mastermind. Itong sila dating congressman at saka itong dating speaker. So, tinakot din pala siya mga kaibigan. Kaya siguro guys, bigla niyang binaliktad. Bigla niyang sinabi na peke daw ang pirma nung affidavit. Kasi nakakagulat naman talaga Bakit? Kumbaga, palagi naman nilang ginagawa yan kahit saan ka pumunta mga notary public Sabi nga ni Marcoleta, ganun talaga ang gawain nila. Kumbaga, kagawian na po ng mga abogado yan Ang daming mga branch
Tapos sasabihin, pirmado ng abogado, yung pala, wala naman palang abogado. So, kumbaga, gawain na talaga nila yan. Kaso lang mga kaibigan, ito pong kay Gutesa guys, kakaiba. Bakit? Inamin eh. Mismo ng abogado inamin. Itong nagngangalang Attorney Espera na hindi daw niya pirma yun. So, ibig sabihin guys, meron talagang tumatrabaho dito, no? Meron talaga. Gusto talagang siraan itong si Master Sergeant Gutesa para po mga kaibigan, masira ang kanyang kredibilidad bilang matinding testigo po dito po sa mga mastermind. Kasi siya po ang nagpangalan kaya dating congressman at itong dating speaker. Sa kanya galing yung mga pangalan eh. Lumabas talaga sa kanyang bibig eh. At binanggit niya mismo. Dinitalye niya guys. Very detailed po lahat ng nangyayari kung paanong nangyari sa mga maletang pera na yan. Hindi po pwedeng sabihin na gawa-gawa lang niya eh. Kasi first-hand experience po. Personal experience po ni Gutesa mga kaibigan, itong Marines. Na siya talaga ang nakatuklas mga kaibigan kung paano po i-transport at diniliver itong sinasabi nilang mali-malitang mga basura. So anyway, mamaya po meron pong matinding pahayag dyan. Itong si dating Congressman Mike Defensor, alamin po natin ito mga kaibigan dahil mukhang lalabas na po mga kaibigan. Lalabas na po si Gutesa. So ibig sabihin, siya po ilalantad. At meron pa palang 90 guys ha. Meron pa palang 90 na mga sundalo. 90 ha. 90 na mga sundalo na katulad po ni Gutesa guys na dapat ipapatawag din mga kaibigan. Kasi itong 90 na to, itong 90 na mga sundalo guys, naging ano din pala to, naging security din pala ito ni Zaldico. 90, grabe dami no? 90 ha, hindi 19, 90 na mga sundalo. Grabe. Ano to, private army? So, ang nagbigay po ng salaysay niyan si Gutesa. Kaya po mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo guys maaring lalabas talaga itong mga ito Lalabas po sila guys. Pag lumabas po itong 90 na mga sundalo, naku, ewan ko lang kung anong gagawin dyan ni Tambaluslos tsaka ni Dracula. Baka pati itong si Bangag. Baka bigla na lang din mawala itong si Bangag sa ha? Baka bigla na lang po ito mawala si Bangag saka si Palaka ha? Baka bigla na lang itong aalis sa Pilipinas. Magulat na lang tayo, wala na sila. Kasi pag lumabas po itong mga tao na to mga kaibigan, imagine nyo guys, ang dami nila. Ang daming testigo po mga kaibigan. At hindi lang po ito mga ordinaryong mga citizen. Ito po yung mga Marines, no? Baka siguro may iba pang mga dyan. Kasi sundalo ang nakalagay. 90 na sundalo. Parang lalaban sa gera no? Grabe naman to si Zaldico. Ano ba to? Gumagawa siya ng private army? Matapos hindi umano mahagilap sa kanyang sariling bahay, nasa kustodiya raw pala ng Philippine Marines ang binansagang surprise witness sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Yan po ay ayon kay dating Congressman Mike Defensor na siyang nagdala kay Gutesa noong Setyembre kay Senator Rodante Marcoleta. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Hawak at protektado na raw ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Gutesa. Sinabi yan ni dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor sa programang Storyco ng One News. Ayon kay Defensor, may mga umaaligid do kay Gutesa matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Nitong Lunes lang nang sabihin ni Senador Ping Lacson na hindi raw mahagilap si Gutesa sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo ng mga marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya
kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident. Si Guteza, ang retiradong marino na nagpakilalang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Siya ang nagbunyag na nag-deliver sila noon ng mali-malitang pera sa bahay ni Nako at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagpalutak kay Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi noon ni Marcoleta, lumapit sa kanya si Guteza sa tulong ni Defensor. Pero napag-alaman ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke ang pirma ng abogadong si Petchi Rose Espera sa affidavit ni Guteza. Ayon sa korte, galing mismo kay Espera na hindi siya ang nagnotaryo sa affidavit ni Guteza. Bagay na sinadya raw para linlangin ang mga nagsisiyasat ayon kay Congressman Terry Redon. Git ni Redon, dapat daw itong aksyonan ng Department of Justice. Handa naman daw dito ang DOJ. As soon as we get hold of a copy of the decision or the order of the court, we will act accordingly. Pero git ni Defensor, walang dahilan para questionin ang testimonya ni Guteza dahil base naman daw ito sa katotohanan. Nakahanda rin daw si Guteza sakaling formal siyang ipatawag. What we should look into is the substance of what he's saying. Yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Sa panig naman ng DOJ, wala itong nakikitang pananagutan ni Marcoleta sa pamimeki umano ng affidavit ni Guteza. As far as we know, si Corte Guteza lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Guteza's case which happened to be decided in court. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng Philippine Marines kaugnay na ibinunyag ni Defensor pero wala pa silang tugon sa amin. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan po mga kaibigan, ang ating update po kay Master Sergeant Guteza. Ayan po, protektado po ng mga Marines guys, no? Magandang balita po ito mga kaibigan dahil yan naman talaga ang gusto natin, no? Na maprotektahan po, lalong-lalo na po si Guteza. Kasi siya lang po ang may pinaka credibility or kredibilidad po patungkol po dito sa kaso ni Tambaloslos at saka itong dating congressman na si Dracula na hanggang ngayon wala pa rin sa Pilipinas. So maganda po itong pakitain guys dahil mga kaibigan hawak po kasi ni Guteza, no? Si Guteza po mga kaibigan ang pinakasusi dito. Siya po ang pinakahuling missing link po mga kaibigan patungkol po dito sa malay-malitang pera na tinransport at dineliver po doon sa mga bahay, no? Mga bahay kasi ang dami. Mga bahay ng mga buaya. At meron pa nga diyan may sinasabi nila ilang hectares daw ang bahay ni dating speaker. Ang dami daw structures. Ibig sabihin, ang daming bahay. So, meron pa ngang balita guys na ang bahay daw ni Zaldico mga kaibigan. Ito, ipakita nga natin para makita nyo para mabigyan kayo ng idea. Ito po, ipakita ko lang sa inyo. Ayan po, mansion, no? Ang mansion po mga kaibigan ni Zaldico. Ayan, sige, ilakihan natin. Ayan, nababasa nyo ba guys? Nababasa nyo ba mga kaibigan? Para meron po kayong idea. Ang nakalagay po dito sa balita ngayon, mansion ni Zaldico kinumpirmang isang money vault. Biruin nyo guys, ang mansion daw ni Zaldico kinumpirma na isang money vault. So meron siyang mansion mga kaibigan na punong-puno po ng pera guys. Ginawa nilang imbakan ng mga pera. Kinumpirma sa investigasyon ng ICI na ginagamit ni Zaldico ang kanyang mansyon sa Valle Verde 6, Pasig City bilang imbakan ng bilyong-bilyong salapi na galing sa mga proyekto ng gobyerno. Antindi, di ba? Ayan ibinunyag sa Independent Commission for Infrastructure na ang mansyon ni dating Ako Bicol Party List na si Zaldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay ginamit bilang imbakan ng salapi mula sa umano'y mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Bryce Hernandez, dating DPWH Assistant District Engineer ng Bulacan mula 2023 hanggang 2025,
Sunod-sunod ang mga cash delivery sa bahay ni Ko sa Ladybug Street. Bawat biyahe ay 7 sasakyan ang gamit. At ang bawat malaking bagahe ay may 50 million, habang ang mas maliit na may 30 to 40 million. Nadiskubre niya sa eksklusibong ginagamit ang bahay para sa imbakan ng cash deliveries kay Ko. Dahil walang kasangkapan sa loob, puro bagahe lamang mula sa iba't ibang pinagmulan. So ito iklaruhin po natin guys, ang mansion daw na ginagamit, mansion daw ito ni Zaldico at wala daw itong mga gamit. Wala daw mga furniture. Tandaan nyo walang mga furniture, walang mga upuan, basta walang gamit. Bakante po itong mansion na to. So ibig sabihin, imbakan lang talaga siya ng pera. This is also the instance where he discovered that the said house was exclusively used as storage of cash deliveries. Bukod dito, tumatanggap din umano ng pera si Ko sa penthouse niya sa Shangri-La at sa Fort BGC, kung saan ang kampanyang chief of staff na si Paul Estrada ang tumatanggap ng mga maleta sa basement ng gusali. Ang pahayag ni Hernandez ay dumugtong sa naunang testimonya noong nakaraang buwan na ang dating aide na si Ko at si Orly Gutesa na nagbukas ng pinto sa malawakang aligasyon ng kickbacks at cash drops sa mga opisyal ng gobyerno. Sa pagharap ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre of 2025, direkta niyang sinabi, yung pera, yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masamang gawain na nagdudulot ng baha na ikinamatay ng tao, at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon at medical na programa ay napunta pala sa mga bulsa ng mga politiko. Ibinunyag ni Gutesa na 2 hanggang 3 beses kada linggo ang tinatawag nilang basura or basura drop, kung saan bawat maleta ay naglalaman ng 48 million pesos. Tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. Ang bawat maleta ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Dagdag pa niya, may mga draft-off na tirahan, sinumoldes sa Aguado, sa loob ng Malacanang compound at sa mga bahay ni Ko sa Pasig Taguig. Si Ko na dating House Appropriations Committee Chairman ay tinutukoy sa ulat ng ICI bilang responsible na 35 billion peso halaga ng mga proyekto sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Nagbitiw siya bilang kongresista noong September of 2025 sa gitna ng lumalaking iskandalo. So mga kaibigan, ito po ay talagang makapanindig balahibo talaga ito. Dahil po, tama talaga lahat ng mga expose. Yung iba nga, kondo pa nga pero ito, mansion na po ito. Kasi pag sinabi mong kondo na ginagawang vault, medyo malaki din yun kasi kondo Pero pag sinabi mong mansion na ginagawang money vault, nako, napakalaki na po talaga nito. Mansion na Hindi na sila gumagamit ng kondo. So, lahat ng pera mga kaibigan, maaring na andun pa. Siguro, ito po, maaring may mga pera pa doon na nakalibing siguro or baka siguro tinago pa. Baka siguro sa ilalim siguro ng mansion, hindi natin alam. Baka yung mansion guys, merong parang may basement siguro. Andun yung pinakamalaking vault, alam niyo yung mga palabas, di ba? Yung ganun yun Baka hindi natin alam, baka may tunnel din yun, hindi rin natin alam. Na baka yung lahat ng mga pera ay nasa underground. Di ba? Kasi pag sinabi mong 1 billion mga kaibigan, mahirap po yun. Ang 1 billion kasi, ang hirap i-transport Ilan kayang sasakyan ang kailangan mo para makatransport ka ng 1 billion? Di ba? So, maaring talagang lang po, kailangan i-check talaga nilang bahay na yan. Kailangan puntahan nila yung bahay na yan sa Valle Verde. Lahat ng mga menensyon, na mga pangalan, na mga lugar or mga address dapat puntahan nila para sigurado. Di ba?